Nutella waffle. So, ang mahalaga naman, hindi makacancel yung train namin. Aperol Spritz. Ito na yung last na stay namin sa Europe trip na. Ang bilis ng panahon. Good morning guys! Another vlog, another day. Simula tayo at kitang-kita nyo naman, nakapayong na naman ako. Sinusundan na naman kami ng kamalasan dito sa Europe, dito sa Florence. Malas. Ngayong umaga, pupunta kami sa church, sa Basilica Church nila. Dahil gusto ni Abby makita sa loob. Hindi namin siya nagawa kahapon, so ngayon namin siya gagawin. So, bigla naman ngayon umulan. Short walk, around 15 minutes galing dun sa tinutuluyan naming Airbnb. Tanaw na siya actually. So, ayun na siya sa background. Mamaya, pupunta kami sa train station para papunta sa Rome. So, since 12 o'clock pa yung train namin, nag-iikot-ikot muna kami ngayon. May nadaanan din kami mga shops sa ilalim ng train station nila kasi nga umuulan. Nagtingin kami if merong mga like underground passages o meron naman para kahit pa paano less daan sa ulan. So ito na siya. Vlog ko muna. Mag-video muna ako. Sawi again. So, dito kami sa gilid ng church. Nung sinilip namin sa loob, galing sa labas, ang daming scaffolding. Ginagawa na. Umuulan lang ako, ginagawa pa. May bayad yung entrance dun sa parang baptist part nila. Yan, yung bilog na yan. Tapos, yung church nila sa likod niyan, wala ring sarado rin yung pinto. So, hindi namin kami makakapasok. Para sa inyo mga gusto pong makita yung ibang mga pictures or videos na nakapalibot dito, panoorin nyo na lang yung previous vlog ko. Kasi nag-ikot kami dito sa Florence noon. Ngayon maghahanap kami ng kakainan. Breakfast! So, we're having our last meal dito sa Florence. Merong in-order is yung hot chocolate, tag-isa kami. Tapos, meron siyang waffle na Nutella. Nutella waffle. Tsaka may isang sinubukan. Ano ba yun? What's this? Chocolate cake. So, puro chocolate. So, hindi chocolate, asukal. Sa akin, donut na may asukal. Parang mabigat.
Dito sa Italy, parang paliitan sila ng kotse. Kasi, ang lilit ng kalsada. Tapos, bato-bato pa yung kalsada nila, di asfalto. Parang ang tagtag. Tapos sabi nga nila, parang pag may kotse ka dito, liability. Kasi papahirapan mo sarili mo sa parking, sa mga eskinita na dinadaanan. Yung tour nga namin kahapon, parang napapraning kami, kadalili ko. Yung sobrang lapit na ng bus dun sa mga nakapark sa gilid, ay mga kotse dito. Puro may gas-gas. Time check. 10 o'clock. Kikita-kita na lang kami ng mga 11, pabalik sa tutuluyan namin. So after nito, ikot kami dun sa ilalim ng train station. Yung parang may mga mall. May mga bukas na yun. Aldo nilang bukas. Parang before 8, may mga bukas na. Sarap. Sarap. Hindi ko na natanong na kung magkano ng border kasi gutom na. Sabi ni Abby, matigas daw yung waffle. Hindi katulad sa atin. Siguro sa ano? Belgian waffle. Malambot, dito matitigas. Natutunan ko kahapon na dito pala sa Florence, sa Pisa, yung mga malalapit na areas dito, kilala sila sa pagkakaroon ng tinapay na walang asin. Parang poor man's bread. So, dun sila kilala. Kaya mga tinapay dito, medyo walang lasa. So, dinadaan nila sa mga parang seasoning siguro, toppings. Kasi nga, di ba yung sinabi ko dati, yung currency nila is salt. Hindi ko lang alam kung bakit tinutuloy pa rin nila yung ganong parang tradition. Sarap yung chocolate. Parang ano ata to? Ili? I-L-L-Y. Parang may ganito sa atin eh. Oo, alam ko may ganito sa atin. Ito sa Iswood. Siguro sa kanila yung chocolate. Yung masarap. Dito na kami sa train station ngayon. So, nung dumaan kami kanina sa baba ng train station, yung parang mga mall. Tapos, medyo lumakas ang ulan. Nilakad lang namin pabalik dun sa Airbnb namin para kunin yung mga maleta. Then, malakas pa rin ang ulan. Kaya, dire-diretso na kami dito sa train station. 12:30 pala ang train namin. So, 11:30 na andito na kami. Hindi pa namin makita yung gate namin kasi ina-announce yung gate like mga 30 minutes before yung biyahe. Yeah, lahat ng gamit namin. Medyo pangit ang kalsada dito sa Italy. Hindi siya maleta friendly kasi bato-bato. So, yun na yung quick sum up. Ewan ko kung naririnig ako dito ang ingay na announcement. Delayed ang train again. Sobrang lakas ng ulan. Tignan nyo na, punong-puno na. Ano ba to? Punong-puno. Andito na kami sa harap mismo ng mga tren. So, iba pa yung nasa labas. So, pumasok kami kasi malapit na yung time ng boarding namin. Pero lahat ng tren puros delayed. Like, yan, 50 minutes, meron doon 35 minutes. Yung sa amin, hindi pa lumalabas yung platform. Hopefully, libreng food. Para may makontent. Daming tao. Halos lahat ng tren dito delayed nga, malakas nga ang ulan.
Tapos lumalabas na yung mga cart na may mga food, yung mga karton. Kaso yung train namin delayed, ang nakalagay lang 10 minutes. So I'm not sure kung may like compensation yung meal. So ang mahalaga naman hindi makacancel yung train namin kasi syempre matatagalan, sira yung itinerary. Pero medyo may kalakasan ng ulan. Pero mukhang humihina naman na pala. Parang humihina na rin. Siguro yung mga daan galing dun sa, for example, Milan papunta dito, dito papuntang Rome. Yung daan na galing Milan medyo siguro malakas ang ulan kaya hindi ang full throttle, hindi makatuloy-tuloy yung bilis ng tren. Daming tao dito ngayon, as in, syempre kakagulo kasi delayed yung flight, kasi delayed yung tren nila. So naiipon-ipon yung mga tao dito. Tapos medyo maliit din yung place. Kasi ito, yung sa loob nung parang mismong pasukan ng tren. Yan, yung poste na yan na yung pagitan hanggang dito sa pinto. Yan na yung mismong stasyon. Tapos medyo mahaba siya, pero tanaw mo naman, di naman super haba. Then yung sa likod, ayan, yung sa labas, yung pader sa taas na yan, hanggang dyan lang. Parang same area. Medyo onti ang upuan, kaya nakaupo lang kami sa parang gilid ng salamin. Hindi naman kami sinasaway. So, let's see how it goes. So, isang magandang travel tip din siguro na matututunan dito is if gagawin nyo yung Europe trip nyo na may connecting parang country to country via train, ideally wag kayong magta-travel by train. Tapos for example, mamayang hapon yung flight nyo. Kasi once na ma-delay yung train pa lang, syempre hindi nasagot nung airlines na delayed ka dumating dahil sabihin natin delayed yung train. So mas maganda, for example, today punta sa Rome, tapos may flight ka, kunin mo na lang yung the next day. Wag na yung sa morning, magte-train ka pagdating sa Rome, then pagdating sa Rome, mag-aeroplano ka papunta sa ibang lugar. Hindi magiging liable yung airlines kung na-delay yung train. Napupuno na dito. Ayan na, yung train namin. Delayed kami ng 30 minutes. Pero ang mahalaga, hindi na-cancel. Doon sa yung display ng mga schedule, nagsisimula na magkaroon ng mga trains na cancel. So thankfully, yung train namin hindi na cancel. Ayan na siya. So nakasakay na rin kami sa wakas. Paano ba to? Meron na kami agad rants. So nung pagdating nung train, so syempre una yung lalabas. So mga nakatabi kami. May mga lumalabas din na parang nag-iossi break. Siguro bawal nga mag-iossi dito sa loob ng train. So sa stop, bababa sila. Tapos sa harap ng pinto, doon sila nag-iossi. So amoy usok na kami doon. Naghihintay kami ng opportunity na maikarga yung So nalaglag yung mga maleta namin kasi patong-patong yung mga maliliit na maleta, basta na lang nilagay doon, reserved yun sa mga malalaking maleta, although walang mga parang shelves, so igugulong mo lang doon, pero nasa loob ang puro maliliit, hindi naman namin magalaw at baka may magreklamo, nalaglag bigla yung isa. So saan na ba yung kwento ko? Ayun, nung papasok kami, so bigla may mga lumalabas para mag-yosi break. So nakaharang sila doon sa yung daanan ba, parang may 4 steps na hagdan para may iangat yung maleta. So alam mo yun, nag-uusok-usok doon, tapos humaharang sila, parang hindi man lang makisama.
So, nung nagkakarga na kami, medyo maingay. So, nung nagkakarga na kami, bigla ba namang sa kalagitnaan, may babaeng mapilit ba na nakatambay na sa mismo hagdan. Hindi na kami kakasya. So, pati yung ibang tao pinagsabihan na sila. So, ayun. Nung nagkarga kami ng mga gamit, hinahanap namin upuan sa kabilang dulo yung pwesto namin. Kaya medyo malayo yung maleta. Although natatanaw naman sa taas dahil nga yung french fries na parang damit ng maleta, yun yung natatanaw dito. Medyo hectic siya. Medyo magulo. Pinakamagandang tren na nasakyan namin is yung galing Switzerland, yung nagbalik nung jacket. Masikaso sila, maluwag. Tapos ngayon parang medyo mainit. Hindi ko alam kung gumagana yung aircon. Experience. So, we're here na sa room. Yung tutuloy namin, Airbnb, first floor. Pero puro hagdan. Medyo pagod kami. Tutur ko kasi sa room. Ang ganda ng place sa Airbnb. So, yan yung front door. Then, pagpasok mo, yan, pasok ha, kitchen. So, complete amenities na siya. Kitchen. Then, tinuruan na sila sa mga kung paano gumamit niyan. May oven. Mga gamit siguro dito. Kasi ito yung view. Medyo, ayan. Yung may bus, train station na yan. So, malapit lang talaga kami. Tapos, 3 bedroom siya. May heater kung mainit. Then, yung sala. Okay. First bedroom. Ito. Dito ata kami. Ayan. Spacious siya. Mataas yung ceiling. May aircon. Ayan. Tapos, second bedroom.
2 single beds. So, dito sina Leani. Ayan. It's okay, we have soap. Yung check yung mga panlinis. Dito yung may-ari. Ayan. Then, katabi nito, yan, CR. Pangmayaman din yung may bidet silang sarili. Yan, washing machine, shower. So, may hot and cold naman siguro dyan. And then, this is yung mga panglinis. Yan, mas may nakita niya kanina. Then, ito yung third bedroom. Yan, stairs ata to. Yan, dito sina-jet table. And then, yung final, isa pang CR. So, 3 bedrooms and 2 washrooms siya. Maganda. Mas spacious to kesa doon sa tinuluyan namin sa Florence. Susulit naman since ito na yung last na stay namin sa Europe trip na. Ang bilis ng panahon. Ayan, nagdi-discuss sila ron. Bahala na sila kung anong gagawin doon. Okay, papahinga muna at pagod kami. And we're out! Nagpahinga lang kami ng mga 2 hours sa hotel room. Sa Airbnb namin. It's time to explore Rome. Hanap lang kami nakakainan, obviously. Kasi lagi naman kaming gutom. Tapos, shopping daw. Hindi na nga pala malamig dito. So, as you can see, naka-t-shirt lang ako at naka-shorts. So, malamig pa rin naman, pero tolerable naman siya. Hindi katulad nung sa Switzerland na kailangan talagang balot na balot. Yun nga lang, ang napansin ko firstly dito is ang dami nagsisigarilyo talaga. Magkabilak, kaliwa, kanan, yung mga upod, yung pwet ng yosi. Ayan. Medyo maamoy yung yosi. Besides that, so nagtitingin kami paikot-ikot. Sabi sa amin nung owner nung Airbnb is almost same lang naman yung leather prices ng Rome tsaka sa Florence. Let's see kung may mabibili kaming leather. Tapos nanay ko nagpapabili ng mug galing dito. Tatay ko naman sticker. Hindi ko alam kung ba't sticker. Pwede mo mag-print na sticker. Fettuccine with mushroom sausage, cream sausage, truffle. Eating time. In order, sinubukan ni Abby. Parang, ano to? Ano to? Parang Fridays na. Ano to? Aperol Spritz. So good. Ayan yung ginagano na. Na wine. Ito malapit lang to sa Airbnb namin. Parang 2 blocks away lang. Tapos nirecommend ng owner. Are you? That's for you. Sorry me. For you, sir. Another steak? For the... So, ang in-order sa akin ni Abby is truffle steak. At mukha siya masarap. Ayan. Ang malaki din siya. Ang malaki. Natin yung masarap. Masyado mabagay. Masyado mabagay. Ba't ang bilis? Dapat nga to. Ang sarap niya. Dito ulit ako mamaya. Porca. In-order ni Abby. Ang fettuccine. Tapos hati kami dito sa... Papakita ko. So ito yung order ko. Steak kay Abby. Ayan. Kay Abby, fettuccine. Pag natikman niya yung order ko, hindi niya matitikman yung order ko. Dapat hati kasi kami dalawa. So half nito sa kanya, para pareho namin masubukan. Pero nung natikman ko na, ayaw ko na hati. Bukas. Bukas breakfast.
Ang galing na ano? Yung corner. Tumaas na naman standards ko. Tama lang ang luto. Parang medium rare. Medium rare ba to? Parang ganun. Medium. Medium. Ang lambot niya. Sa buong stay namin sa Europe, hindi ako nag-stay. Iya kayo. Iya kayo. Feeling ko lagi na ako magsistay dito sa Rome. Hanapin ko pala kay Sophie. Sarap talaga. Sarap. Sige na, Sophie. Nabalik ako dito. Ang sarap, no? Pinatikim ko kay Abby. Sarap. Parang gusto ko pa umorder ng steak. Hindi pa kain pa. Hindi naman tayo gutom na gutom, no? Talaga masarap siya. Sarap siya. Ba't mo carbonara? Buti na din natin yung owner ng Airbnb. Ano ka na doon? Kumana. Yan lang ang ina-upload ko sa Instagram. Iniingit mo yung mga tao. Kaya mag-focus. And we're done eating. So, sobrang sarap niya. Hindi ko na na-vlog. Dire-diretso na kami kumain. Masasarap yung order ko na steak kasi kay Abby. Bukas yun ulit. So, punta lang kami sa supermarket para bumili ng mga grocery. Para may makain kami. Tsaka drinks. Pero sabi nila yung water dito sa yung sa faucet lang is drinkable naman. Same sa mga Switzerland. Doon lang sa Paris ang hindi. So, yun. More of travel. I mean, more of parang lipat-lipat lang kami. Wala masyadong sightseeing for today. Akala ko grocery yung pupuntahan namin. Parang ano pala siya, parang maliliit na stall na may mga food. So, galing kami sa kainan. So, hanap ulit kami ng kakainin. Mukhang madaming masasarap dito. Ang dami mong pagpipilian. Mas medyo mura pa siya. So, siguro itatry namin dyan. Dami talaga mura. Ang ganda, parang food court nila. Kaya madaming options. Dito lang siya sa train station. Parang ilalim ata? Hindi, ground floor. Dito lang siya sa train station. Kaya parang sa mga napunta namin train station, siya lang yung may ganong, yun nga, merkato.
nasa supermarket na kami, sinabi naman ni Abby na dito mura na mamili. Nagdala kami ng extra luggage, yung medium nasa loob ng large. Tapos kanina namin nilabas. Tapos ngayon, ang mga sinisimulan niya na pamilin. Ang daming chocolate. Ang dami. Balak niya ata punuin agad yung mga sa pasalubong. Well, mura naman talaga siya. Yung mga imported brands sa Pilipinas. Dito, mas mura naman siya talaga. Dito na rin kami bumili ng pasalubong. And nakabalik na kami dito sa bahay. Hindi na ako nakapag-video kasi ang dami binili ni Abby. Ang bigat. Ano nyo naman? Lahat na. Para sa mga siniswerteng papasalubungan namin ni Abby. So, bukas may tour kami. So, baybayin nyo na lang yun. Sa tingin ko naman, mahaba-haba naman yung mapapakita ko kasi whole day yung lakad namin bukas. So, ngayon medyo relax lang dahil syempre halos more than 2 weeks na kaming nagbabiyahe. So, that's it for tonight. So, make sure na i-subscribe, follow, like, etc. Ano yun na lang itong video. Ha?